Mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa ngayong gabi sa Sanay Muling Makapiling. Si Virgie kasama sa mga idedemolish ang bahay nila sa Pag-asa, Quezon City. Pero ayaw pa rin niya ritong umalis. Dito lang kasi siya pwedeng balikan ng kanyang anak na si Ivan. Mahigit 1 buwan nang nawawala. Natatakot po ako, ma'am. Di bali na mademolish na kami basta nandito yung anak namin. Kasi yun ang pinaka-important. Kung madidemolish kami, halimbawa wala na kami dito, tapos yung anak ko wala pa rin. Parang masakit. At nung nilibot namin ang mga shelter, dala-dala ang picture ni Ivan. Isang bata ang tumutugma rito. Yan. Anong pangalan mo? Alam niyo po kayo mga pangalan mo, buong pangalan mo. Si Randy, matapos maglayas, namalimos at nagpalaboy-laboy na lang sa Cavite. Yung pakiramdam mo na dito, itong tulay na to, yung naging bahay mo, wala ka din sa sarili mong bahay. Anong pakiramdam? Walang magulang dito sa kaleng ito. Mahirap buhay dito sa kaleng ito. Pero nais na raw niyang balikan ang kanyang mga magulang. Kaya kami na mismo ang maghahanap sa kanila. Lahat ng yan ngayong gabi sa programang Kaagapay Nyo sa Puspusang Paghahanap. Sanay Muling Makapiling. Ngayon pa lang, nagsisimula na nating maramdaman ang simoy ng Pasko. Panay na ang mga tugtog ng Christmas Carol at nakasabit na rin ang mga parol. Ngunit may mga pamilyang hindi pa rin madama ang papalapit na pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Nawawala pa rin kasi ang kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa Puspusang Paghahanap. Sanay Muling Makapiling. 25 years, I've been away. Matagal na namin siyang hinahanap. Tagal ka na namin hinahanap eh. Wanting this. Kapag ang bahay na demolish, pwede itong palitan o hindi kaya maghanap na lang ng ibang masisilungan. Pero kapag ang anak ang nawala, walang sino mang makakapuno sa iiwan nitong puwang. Ito ang madamdaming kwento ng paghahanap ni Virgie sa kanyang anak na si Ivan. Nitong nakaraang Miyerkules, sinimulan ng pagbabaklasin ng mga tiga-MMDA ang mga barong-barong sa Pag-asa, Quezon City. Bahagi ito ng road widening project ng gobyerno. Dahil dito, tinatayang daan-daang mga pamilya ang posibleng mawalan ng tirahan. Ang ibang kabahayan na hindi pa nagigiba, anumang oras ngayon, baka i-demolish na. Kaya't karamihan sa mga residente rito, punong-puno ng pangamba. Unang-una kinakabahan kami kasi wala po silang sinabing relocation site kung saan kami ilalagay. Tapos marami po kaming affected families kung sakaling mag-demolition dito sa lugar namin. Nag-aalala rin kami kasi syempre mga anak namin dito nag-aaral. Tapos hindi namin alam kung ano magiging matitirhan namin, kung magkakaroon ba kami ng hanap buhay doon, di ba? Isa na rito ang 30 anyos na si Virgie. Tuliro na sa kaiisip, bukod kasi sa mapapalayas na sila sa kanilang lugar, nawawala pa ang kanyang anak, si Ivan, 8 taong gulang. Natatakot po ako, ma'am. Di bali na mademolish na kami basta nandito yung anak namin. Kasi yun ang pinaka-important. Kung madidemolish kami, halimbawa wala na kami dito, tapos yung anak ko wala pa rin. Parang masakit. October 17 ng taong ito nung nawala si Ivan. Nagpaalam siya sa papa niya na maglaro sa termina. Nung tumanghali na po,
malakas pa rin yung loob ko kasi lagi-lagi naman siyang pumupunta sa labas. Lumipas ang mga oras, wala pa ring Ivan na lumilitaw. Hanggang pumatak ang alas 5, naisipan na nilang halugugin ang kanilang kapaligiran. Pero hindi pa rin nila nakita ang bata. Dito na nila napagtanto, nawawala nga si Ivan. Mula noon, tila unti-unti nang binabaklas ng kalungkutan ang sigla ni Virgie. Makailang ulit na raw kasi siyang nawala ng supling at ngayon sa pagkawala ni Ivan, tila hindi na raw niya ito kakayanin pa. 2 beses na po akong nawalan ng anak. Yung panganay po, mga panganay. Tapos magkasunod yun na namatay. Tapos siya pangatlo. Masakit, ma'am. Masakit talaga. Kung iisipin ko, parang namatay na rin ako. Maski ang kanyang asawa na si Ian, binubuwag ng katotohanang nawawala ang masayahin at makulit nilang uniko iho. Yun ko rin yung pinupokus sa trabaho ko sa kanya. Kung wala siya, parang wala na rin akong gaano magtrabaho. Sa kalagitnaan ng aming interview, natuklasan namin hindi pala tunay na anak ng mag-asawa si Ivan. Hindi na raw kasi pwedeng magdalang tao pa si Virgie. Magkaganon pa man, daig pa ang tunay na dugot laman ang pagmamahal na ibinibigay nila sa kanilang ampon. Kagaya din nung nanganak ako, parang lumabas din sa akin. Nagpapasalamat nga rin ako doon sa namigay sa amin kasi binigyan niya kami ng saya. Kumbaga, binigyan na niya kami ng kaligayahan. Siya yung nagbigay sa amin na siya yung nagbigay sa akin lalo na sa na may experience na naman ng meron na naman ulit anak. Wala na ang dating maaliwalas nilang tahanan at sa papalapit na paglisan nila sa kanilang nakasanayang tirahan, dalangin nilang magliliwanag din ang daan para mahanap ang pinakamamahal nilang si Ivan. Ayon pa sa mag-asawa, may nunal daw sa kanyang pisngi si Ivan. Bungi raw ito, nakitang-kita kapag ito'y ngumingiti. Agad na umaksyon ang aming grupo. Bago pa man mademolish ang bahay ng mag-asawang Virgie at Ian, mahanap na nila sana si Ivan. Bit-bit ang larawan ni Ivan. Una kaming nakipag-ugnayan sa mga temporary shelter dito sa Quezon City. Sa mismong lungsod kung saan nawala din ang bata. Sa kasamaang palad, walang tumutugma kay Ivan. Anyway, pagka iyan lang namin, bigyan mo na lang kami ng para i-copy kahit papayan namin. Umikot din kami sa mga barangay at himpilan ng pulis. Subalit negatibo rin ang naging resulta. Hanggang sinubukan na naming maghanap sa mga kalapit na lungsod ng Quezon City. Tinungo namin ang mga barangay sa Maynila, umikot at nagtanong-tanong. Hanggang sa ilang residente dito sa Sampaloc sa Maynila ang nakakilala sa larawan ni Ivan. Oo, kasama kami nakakuha din. Nasaan po si ate? Yung nagpa-blatter? Agad nilang itinuro ang tinitirhan ng mga taong di umano'y nakapulot sa bata. Saan po yung bahay niya? Ayun, ito sila, nakakuha. Ito sila ang nagdala eh. Excuse me. Yung nakuha yung bata, saan yung dinala? Pamilyar po ba kayo dito sa picture ng bata? Yung batang napulot. Sa DSW namin to dinala eh. Saan ba yun? Pero ito yung napulot natin yung bata oh. Pinakain niyo ako. Oo. Kasi ito pinaliguan pa nga namin siya. Hindi gusto yung puntahan siya DSW. Saan DSWD? Dito sa may malapit sa may presinto kwarto. Sa pagkakataong yon, sinamahan na nila kami sa Social Welfare District Office 4. Sa QTV 11 sana muling makapili po. Balita po kasi namin, may refer po itong dalawang bata. Si Len at si Abigail tungkol po dito sa batang nawawala po. Meron po ba kayong file or records po na pangalang Ivan? Oo, na ine-refer nga nila sa amin for temporary shelter. Bali nung October 19. October 19. Oh, ito nga yung namin pera.
Dito namin napag-alaman na i-refer na pala nila ang napulot na bata sa isang shelter sa Manila Boys Town sa Marikina. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 naming tinungo ang Manila Boys Town. Pagdating namin sa shelter, Ma'am, pamilya po sa inyo itong bata po na ito, no? Oo, nandito. Si Ivan. Nandiyan po ba? Oo, nandito. Si Ivan nga ito. Ma'am, nasan po ba siya? Nandito. Ma'am, pwede po bang makita? Oo, sige. Asa na si Ivan? agad na nilang pinatawag ang bata upang personal namin itong makilala. Sabi niya, 4 pa lang siya eh. Yan. Anong pangalan mo? Kapatan niyo po kayo. Sabihin mo nga pangalan mo, buong pangalan mo. Ha? Pakatan niyo po picture man kung kilala niyo po yan. Kilala mo to? Sino to? Ikaw to? Sigurado ka? Isa ka talaga, nag-aaral ka pa ito. Dito na namin natiyak, siya nga si Ivan, ang nawawalang anak ng mag-asawang Virgie at Ayan. Isa ka talaga nang galing. Sa school. Tapos, ano nangyari sa'yo? Hindi ka na nakauwi sa bahay nyo. Ano pangalan ng mama mo? Papa mo? Iyan. Ayon sa mga taga-shelter, may kakaiba raw sa personalidad ng bata. Siya yung batang ngumingiti-ngiti lang. And then, yung nga, pagtatanungin mo kung saan siya nakatira, hindi niya alam. Tapos yung edad niya, yung nga, sasagot niya, 4 years old. Siguro slow learner siya kasi kakaiba siya, hindi siya katulad ng ibang mga bata. Pero katulad ng isang ordinaryong bata, mahilig din daw si Ivan makipaglaro sa ibang kapwa niya paslit. Suspetsa pa ng mga social worker, posibleng naglalakad-lakad daw si Ivan mula sa kanilang lugar hanggang sa napalayo at naligaw na ito. Naglakad-lakad ka ba? Tapos may nagkuha sa'yo, may pumulot sa'yo. Ano? Saan ka dinala? Gusto mo bang makita si mama at si papa? Ang hinahanap-hanap na anak-anakan o ampon ni na Virgie at Ayan na si Ivan natagpuan na sa Manila Boys Town. At ang nawawalang bata, hinahanap-hanap na rin ang pagmamahal at pagkalinga ng mga taong kailanman hindi siya itunuring na iba. Dahil sa nakuha naming magandang balita, kinabukasan, agad naming sinundo si Ivan dito sa Manila Boys Town. Iuuwi na namin siya sa kanyang mga magulang. Kapitbahay, pumunta po kayo sa court. Mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa paninirahan. Ngayong 3 o'clock, dapat andito na kayo. Magdala kayo ng bangko nyo. Samantala, dito naman sa Pag-asa, Quezon City, magaganap ang isang pagpupulong tungkol sa mga aksyon na gagawin ng mga residente rito para sa nakaambang demolisyon. Agad nang umikot ang isang opisyal upang anyayahan ang mga taong dumalo sa nasabing pagpupulong. Kasama sa mga naanyayahang dumalo, si Virgie. Yun nga lang, hindi niya makakasama ang kanyang mister. Kasalukuyan kasi itong nasa trabaho. Pero bago pa man nagsimula ang pagpupulong, pinakiusapan namin ang presidente ng kanilang grupo kung pwedeng makapanawagan din muna si Virgie. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ang totoong layunin ng pagpupulong na ito ay tungkol po sa isang miyembro natin na kung saan ay talagang nagdalamhati siya sa haba ng panahon sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal niya ay nawawala, si Ate Virgie. Itinawag sa harapan si Virgie upang makapagsalita. Lalong higit po sa akin. Buong buhay ko, nilaan ko na sa akin. Pero bakit bigla na lang po siya nawala na hindi ko na lang nakita. Mahagilap na kung nasaan na siya ngayon. Naalala ko lang po, baka kung sino man po ang kumukupkup ngayon sa kanya, kung sakali man kung hindi po siya sinasaktan, sana lang po, kung sino man po sa inyo ang kumukupkup ngayon sa aking anak, sana
na po, nag-uusap lang po ako sa inyo na ibalik niyo na po sa amin ang aming anak dahil nahihirapan na po ako. Ang hindi alam ni Virgie nung mga oras na yon, ilang dipa na lang mula sa kanyang kinatatayuan ang kanyang anak. Yan ba? Ito? Ito ba yung anak nila? Hoy! Maraming salamat po, palakpakan po natin. Binigyan nyo ng ating panalangin. Salamat po. Saan ka nang galing, anak? Saan ka nang galing, anak? Sa higpit ng pagkakayakap ni Virgie sa kanyang anak, halatang miss na niya ito. Samantalang si Ivan, hindi rin bumitiw sa mga braso ng kanyang ina. Pati ang kanyang mga kapitbahay, hindi rin napigilan makiiyak. Anong ginawa nila sa anak mo? Anak mo! Saan niyo po nakita? Manila naman, Manila. Manila. Nakarating siya ng Manila. Gusto po. Paano niyo po siya nakita? Iingat sa Boys Town. Sa Boys Town na po. Yung Boys Town po? Saan po? Ano po po? Damlayo po yun, ma'am. Noong November 8 siya inatid sa amin. Alam niya. Matagal na namin po hinahanap. Halos gabi-gabi na po. Lumipas ang mga oras hanggang sa nagdilim na ang paligid. Nung mga oras na yon, papauwi na si Ian, ang ama ni Ivan. Wala siyang kaalam-alam sa darat ng sorpresa. Nung mga sandali namang yon, ipinapakita ni Virgie ang mga larawan ni Ivan nung siya'y bata pa. At nung nakarating na si Ian sa kanilang bahay. Ma'am, isang pintuan. Isang pinto. Oh. Nandito na si Ivan. Ma, bakit ka umalis sa bahay? Ha? Saan ka nang galing? Ha? 4 na araw, hindi na kami natutulog dahil sa iyo. Ano po ah? Hindi naman kita pinapagalitan. May makita namin ng mama mo. Kaparaling ka naman namin ha? Ha? Hindi naman iiwan dito ni mama ha? Sa pagkakataong yon, wala pa ring imik si Ivan, pero mukhang naiintindihan naman niya ang mga pangaral ng kanyang ama. Ba't ka umiyak? Nung sumunod na araw, namasyal ang mag-anak. Kitang-kita sa mga mata ng bawat isa ang kagalakan na sa wakas, buo na muli ang kanilang pamilya. May mga ilang alalahanin pa rin ang mag-asawang Virgie at Ian, partikular na sa nakatakdang pag-demolish ng kanilang tirahan. Subalit magiba man daw ang kanilang tahanan, hindi naman daw mabubuwag ang pagbubuklod ng kanilang pamilya. Dahil mas matibay daw ito sa anumang yero o semento, pinatibay ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Palaboy at taong grasa, iniiwasan ng marami. Hindi lang dahil sa nanlilimahid nilang itsura, kundi dahil na rin sa kakaiba nilang mga kilos. Mabuti na lang at meron pa ring mga taong bukal ang kalooban na sila'y tulungan. Anim na buwan na service crew sa burger stand na ito, ang 25 anyos na si Annie. At bilang tindera, samot-saring mga customer ng araw ang kanyang nakahalubilo. Meron po akong customer dito na bastos. Meron din pong ibang mga
suplada, mga mataray, ang lahat yata ng pasensya na sa'yo. Kahit alam mong mali sila, kasi yun nga sabi nila, customer daw is always right. Ngunit sa dinami-dami raw ng kanyang mga naging customer, may isang bukod tangi siyang suki, ang palaboy na si Randy, tinatayang 19 anyos. Malapit daw ang puso ni Randy sa akin dahil sabi ng Randy kung pwede raw ako maging nanay niya. Eh sabi ko, wag na lang nanay, ate na lang. Kwento ni Ani, unang linggo raw ng Nobyembre, nung parang kabuting sumulpot si Randy sa kanilang lugar. November 6 or 7 ba yun, ganon. Andito na po siya. Oo, kasi bumibili siya sa akin. Sa kabila raw ng marusing na anyo ni Randy, ni katiting na panganib, wala raw naramdaman si Ani mula sa binata. Kasi minsan nagpanggabi ako, dami ditong mga baliw nga, yun nga, mga ganyan, parang taong grasa. Siya po yung iba po siya kasi hindi siya yung ibang nangahatak ng mga paninda namin. Suking-suki raw ng kanilang burger stand si Randy. At sa ilang linggo nitong pagbili ng kanilang paninda, napansin ni Ani na tila may kakaiba sa ikinikilos ng binata. May kulang yung pagkatao niya. Siguro sa pag-iisip, kulang. Kaya siguro ganon. Oo. Pero yung sabihin mong baliw, si Raul, hindi naman siguro. Kasi nakakaintindi naman siya. O nakapagsalita rin. Gaya ng karaniwang palaboy, ang lansangang ito ang itinuring ng tahanan ni Randy. At ang ilalim ng overpass na ito, ang ginagawa naman niyang tambayan. Yung pakiramdam mo na dito, itong tulay na to, yung naging bahay mo. Walang magulang dito sa kaleng ito. Mahirap buhay dito sa kaleng ito. Ayoko nang lumayas. Ayon kay Randy, lumayas daw siya sa kanilang bahay dahil madalas daw siyang paluin ng kanyang stepfather. Pag pinapalo ka ng stepfather mo, anong ginagawa mo? Aray ko, tay. Palo ka ng palo, ah. Hindi ko lalabanan yun. Mabait naman akong tao. At upang takasan ang diumano'y pagmamalupit ng kanyang amain, naglaya siya. Bakit ka nakarating sa Cavite? Yun nga eh. Sinakyan ko. Binaba ako dito. Ang overpass rin na ito ang pinaka-opisina ni Randy. Dito kasi siya namamalimos. Paano ginagawa mo para bigyan ka ng dimos ng mga tao? Palimos po. Thank you po. Nagbigay sa akin. Thank you po. Hindi mo ba naisipan na magnakaw? Masama yun eh. Bakit masamang magnakaw? Walang mapapala doon. Ngunit gaano man kalaya si Randy sa lansangan na itinuring niya ngayong bubungan, wala pa rin daw kaparis ang lilim na hatid ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Gusto mo na bang umuwi sa inyo? Oo. Bakit? May kapiling ka, nanay. Ayon kay Randy, Yoli Lopez at Ingo Soriano ang pangalan ng kanyang ama't ina. Samantalang Rick at Janice naman ang pangalan ng dalawa niyang kapatid. Dagdag pa niya, sa Lacandula Street sa Tondo, Maynila sila nakatira. Ang mga impormasyong ibinigay ni Randy, mga balang babaunin namin sa tila gyerang paghahanap sa pamilya ng binata. Agad na namin binaybay ang daan papuntang Lacandula Street sa Tondo, Maynila. Kuya, pwedeng magtanong? Alam niyo po Dito agad naming inusisa ang kinaroroonan ng pamilya ni Randy. Makalipas ang 20 minuto na pagtatanong-tanong. May kilala po ba kayong baka po may kilala lang kay pamilyar kayo, Yoli Lopez o kaya po Ingo Soriano? Oy, sila pala yung nahanap yan. Sila Lopez. Ayun, sila Yoli. Kaya hindi na rito nakatira yun. Saan na po sila nakatira? Mga kapatid niya. Dali-dali naming tinahak ang iskinitang itinuro ng aming kausap. May hinahanap po kaming tao. Dito po kasi kami tinuro. Yoli Lopez, asawa po ni Ingo Soriano. Hindi siya dito.
Bakit? Anong problema? Opo, may nawawala po ba siyang anak? meron nga, ma'am. Saan po namin sila pwedeng matagpuan yung pong mag-asawa? Quezon City. Quezon City. Hindi kami nawalan ng pag-asa sa aming narinig. Hiningi namin agad ang contact number ng mga magulang ni Randy. Saan po sa Quezon City yung particular? Ano ba yun sa... Ang hospital ba yun? Sa malapit siya dun sa may batasan ba yun? Batasan Sa may batasan po, yung malapit po sa Congress? Oo. Makalipas ang 10 minuto, pumunta na kami ng Quezon City. Habang nasa daan, agad namin kinontak ang nakuha naming numero. Hello? Hello, good afternoon po. Opo, ma'am, from Sunny Muling Makapiling po ito sa QTV11. Pwede pong makisuyo kay Aling Yoli Lopez o kaya po kay Mang Ingo Soriano. Ako na ito, si Yoli. Ay, hi ma'am, magandang tanghali po. Ma'am, pwede lang po naming malaman kung saan po kayo nakatira sa Quezon City. Kasi sabi po ng kapatid ninyo dun sa Tondo, Maynila, nalipat na raw po kayo ng Quezon City. Ay, oo. Andito kami sa Barangay Bagong Pag-asa. Ilang sandali pa, narating namin ang Barangay Bagong Pag-asa. May hinahanap po kaming taong pangalan Ingo Soriano. Meron po bang, familiar po ba kayo? Ingo Soriano. Domingo? Hindi ko po alam kung Domingo. Domingo yun. Soriano po ang apelido. Pasok ka doon. Agad naming pinuntahan ang lugar na itinuro ng aming nakausap. Nay, magtatanong lang po, baka po may kilala po kayo, Ingo Soriano. Ito po. Paturo na lang po kung saan po. Walang pagdududang sinundan namin ang aling ito, papasok sa madilim at makipot na lugar. Ito ang Doming Soriano. Ay, magandang hapon po. Opo, kami po yung sa Sunny Muling Makapiling po sa QTV11. Kasi po may nakapagbanggit po sa amin, nawawalan po yata kayo ng anak. Kailan pa po nawawala, tay? Isang buwan na yata, ma'am. Hindi lang isang buwan. Medyo matagal na. Pero kapag umuwi, umalis na naman. Ganun yun. So may mahigit po isang buwan ang nawawala. Opo. Ano pong pangalan po ng anak po ninyo yun? Randy po. Randy. Soriano po. Randy Soriano. So, Sa wakas, makalipas ang mahigit kumulang 3 oras na paghahanap, nakaharap na rin namin ang mismong ama ni Randy. Ikinumpisal sa amin ng mag-asawang Yoli at Ingo. Hindi pala ito ang unang beses na nawala si Randy. Binabantayan ko naman siya ng gusto. Pinapakain ko ng gusto kahit anong hirap namin para din lang magutom ba siya. Wala. Siguro alam mo naman bahay namin masikip. Gusto niya siguro yung labas na labas. Malungkot, ma'am. Siyempre, anak ko siya. Wala akong magagawa. Siyempre, ganun ang may kapansanan. Hindi namin makontrol. Dito na rin namin nakumpirma, special child nga raw si Randy. 3 taong gulang pa lang daw ito nung tamaan ng meningitis na siyang dahilan ng pagbabago sa kilos at pag-iisip nito. Pero pag nakausap mo naman, nakangiti lagi yan. Tapos yung hindi naman siya nananakit. Salaysay ni Yoli, huling linggo raw ng Setyembre nung nawaglit sa kanyang paningin si Randy. Sabi nila, lumabas lang daw, sandali na lang na ko yung boses pa niya. Bigla na lumabas ako, wala na. Mabilis tumakbo yun pagka umaalis Animoy hilong-palilong ng araw si Yoli sa paghahanap sa kanyang anak. Pero bigo pa rin siyang matagpuan ito. Kailangan nandito na siya dahil siyempre Pasko na. Kailangan kami sama-sama kahit mahirap buhay. Sa kabila raw ng kapansanan ni Randy, ni minsan, hindi ito naging pabigat sa kanilang pamilya. Mas mahal ko kaysa normal ng mga anak ko yun. Mas mahal ko talaga yun kahit anong mangyari. Dahil may kapansanan nga siya, di ba? Hindi namin pwede namang itakwil dahil anak namin yan, ma'am. Ganun ang pananaw ko sa mga anak ko. Ngayon, ang tanging inaasam ni Yoli at Ingo ang makabalik ng payapa at ligtas sa kanilang piling, ang pinakayaman ng kanilang tahanan. Andy, uwi ka na, Di. Matagal ka na lang, wala lang Uwi ka na lang. Kahit paano, makakaraos tayo din, Di. Uwi ka na lang. Huwag mong isipin yung hirap ng buhay natin.
Randy, bumalik ka na. Pasensya ka na kung anong nagawa ng tatay mo. Minsan, hindi naman mangyari kung anong ginawa ko sa'yo. Bumalik ka na sa amin na nag-aalala yung nanay mo sa'yo. Ang mga magulang ni Randy na sina Yoli at Ingo, matagal na rin pala siyang hinahanap. Pero ano kaya ang maramdaman ng mag-asawa kapag nalaman nilang naging pulubi at palaboy ang pinakamamahal nilang anak? Kinabukasan, maaga naming sinundo ang mag-asawang Yoli at Ingo. Nais kasi naming sila mismo ang kumumpirma kung ang palaboy na nakilala namin sa Cavite, ang mismong anak nilang halos 2 buwan nang nawawala. Matagal na ganitong buwan na, siguro napalayo na siya sa isip ko. Noong mga oras namang yon, patuloy sa paghahanap buhay si Randy. Nanlilimos upang may maipanlaman sa kumakalam niyang tiyan. Wala ni sa hinagap ni Randy na heto, parating na pala ang mga taong susundo sa kanya. Ay, nasunod ko. Paano ka? Layo naman narating mo. Kailan ka pa rito? Baka sa anyo ni Randy ang nag-uumapaw na saya sa muli nilang pagkikita ng kanyang ama't ina. Hindi na ba maglaya? Ha? O ano? Uwi ka na? Ha? Alis ka pa? Kasi wala naman namamalo sa'yo eh. Si tatay mo kapag nag-ano ka. Naku, matigas ang ulo mo. Ganun lang. Siyempre, ayaw niya yung umaalis ka. Ayaw niya yung ano ka. Oh, gusto mo ba laging ganyan ka? Oh, tinan mo, marumi ka na naman. Oh. Hindi naman kita pinababayaan doon. Sa pagkikita ni na Randy at ng kanyang mga magulang, tila iiwan na niya ang buhay lansangan. Agad pinaliguan ni Yoli si Randy. Pilit tinatanggal ang mga libag na kumapit sa katawan ng paborito niyang anak. Nagtaka ako dahil malayang lugar na puntahan niya. Eh, siyempre nagulat ako na gano'n ang tsura niya nang nadatnang ko siya. Pero ngayon po na... Medyo maano na yung kalooban ko dahil nakita ko na siya. Wala na nga sigurong makapapantay pa sa pagmamahal ng mga magulang sa anak. Gaya na lamang ng mag-asawang Yoli at Ingo. Pagsubok man kung ituring ng marami ang pag-aalaga sa isang may kapansanan katulad ni Randy. Ngunit para sa kanila, walang kapantay ang saya na muli nilang makasama ang anak na siya raw nagpapaligaya sa kanilang pamilya. Sa episode pong ito, umabot na sa 278 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. At utang po namin yan sa inyo, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtulong sa amin. Sana hindi ho kayo magsasawa para mas marami pa ang mga pamilyang matutulungan nating makumpleto sa darating na Pasko. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.